Saan ka na naman ba galing, Erika? Lagi ka na lang ginagabi sa pag-uwi. Bulyaw ni Selene sa anak nito. Ayan ka naman, Mama. Napakaingay mo. Sinabi ko na sa'yo, may practice kami sa aming aktibidad sa Lunes. Huwag kang magsinungaling, Erika. Nakausap ko ang teacher niyo. Wala kayong practice. Sadyang iniiwasan niyo ang trabaho sa bahay. Kaya kung ano-ano ang iniimbento niyong palusot. Ang ingay mo, Ma. Gawin niyo na lang kung kaya niyo ang trabahong sinasabi niyo. Pagod ako eh. Napakabastos mo. Matapos kitang paaralin at ginawa lahat para maging maayos ang buhay niyo. Anya, sabay sampal ng sobrang lakas. Unang beses niya itong nagawa sa anak. Alam niyang mali na susumbatan niya ito sa lahat ng kanyang nagawa dito. Ngunit sobrang napuno na siya sa mga pinaggagawa nito. Siguro nga ay kasalanan niya. Naging spoiled ang nag-iisa niyang anak dahil lahat ng gusto nito ay binibigay niya. Ngayon ay hirap na siyang sawayin ito dahil mas matapang pa ito kaysa sa kanya. Patakbo itong umalis. Wala siyang ideya kung saan ito pupunta. Hinayaan niya sa pag-aakalang pupunta lamang ito sa kaibigan. Ngunit paggabi na ay hindi pa rin ito umuwi. Ramdam niya ang pagkabahala, subalit nais pa rin niyang mapagtanto ng kanyang anak na mali ang mga ginagawa nito. Nang lumalim na ang gabi ay hindi na siya makatiis. Kailangan na niyang kumilos para hanapin ito sa bahay ng mga kaibigan. Hindi po kami nagkita, Tita Selene. Hindi nga nagre-reply sa text eh. Kaninang tanghali pa. Ang sabi pa naman niya ay magkikita kami kanina. Dahil inuman daw. Hindi tuloy na tuloy. Dahil hindi sila makontak na dalawa ni Leslie. Kwento ng kaibigan nitong si Chelsea. Pwede mo bang tawagan ulit ngayon? Si Leslie, hindi ko kasi makontak eh. Hindi nga po makontak, Tita. Kanina pa kami tawag ng tawag. Kakaalis lang din dito ni Mama ni Leslie eh. Ewan ko nga ba sa dalawang yon. Hindi man lang nila naisip na hanapin sila ng kanilang mga magulang. Litanya nito. Wala siyang magawa kundi ang umuwi. Nanginginig na sa nerbiyos ang kanyang mga kamay. Mali ba na nasampal niya ang kanyang anak dahil napuno na siya sa mga ginagawa nitong kabulastugan? Ito na ba ang makukuha niya sa pagiging makonsente sa mga ginagawa nito dati? Nag-iisang anak ito at walang ama. Kaya hanggat maaari ay gusto niyang ibigay lahat para dito, para din sa kaligayahan nito. Sa sobrang pagmamahal niya dito, lahat pati mali ay naging tama na sa kanyang mga mata. Kaya ngayon, hindi na niya alam kung saan ito hahagilapin. Wala pang 24 oras kaya hindi rin siya makapag-report sa pulisya. Wala tuloy siyang direksyon kung saan pa siya pupunta. Gayong maghahating gabi na. Paano siya makakatulog gayong wala ang kanyang anak? Hindi nga niya alam kung saan na nga ba ito. Mas mainam pa noong kabataan ng anak niyang si Erika. Kapag nawawala ito ay hahanapin lang niya sa ilalim ng puno ng yangkal. Doon ito mahilig tumambay noon. Minsan ay kinikilabutan pa siya dahil may kinakausap itong mag-isa. Ngunit ayos na iyon. Kaysa sa ganitong kung saan-saan na siyang kalye umiikot. Umaasang makikita niya ang anak na nakaupo at naghihintay sa kanya. Hindi na niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sobrang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Kanlong niya ito lagi. Ayaw matulog kung hindi kakamuti ng likod. Habang kinakanta ang kundiman song na ugoy ng duyan. Mali nga ba niya? Nasobrahan nga ba siya sa pagkonsente kung bakit lumaki ang ulo nito? Hindi niya namalaya na nasa bahay na siya dahil sa lalim ng kanyang pag-iisip. Napatingala siya sa malaking bahay na naimpundar nilang mag-asawa noon. Mas lalo lamang nadadagdagan ang kanyang lungkot. Kung naging tapat lang sana sa kanya ang kanyang asawa, marahil ay buo pa rin sila. Marahil ay nadisiplina niya ng maayos ang kanilang anak.
Isa rin kasi sa mga dahilan kung bakit hindi niya magawang saktan at disiplinahin ang anak ay natatakot siyang baka iwanan siya nito at sumama sa kanyang ama. Ngunit sa sitwasyon ngayon, mas nanaisan na niya sigurong mapunta ito sa ama. Subalit paano pa mangyayari iyon? 1 taon mahigit nang patay ang kanyang asawa. Namatay ito sa kanser sa atay. Wagas kasi iyon kung uminom, kaya napaaga ang paglisan. Nakatitig lang siya sa portrait ng anak na nakadisplay sa kanyang side table. Mawala lang sana lahat sa kanya, wag lang ang kanyang anak. Ngunit sadyang sinusubok siya ng pagkakataon. Ang bangungot na ayaw niyang mangyari ay tila tukso namang nadikit sa kanya. Umaga na nang makaidlip siya, kaya tirik na ang araw nang siya'y magising. Napatayo siyang bigla nang maalala ang kanyang anak. Sana masanmang panaginip lang lahat. Ngunit heto siya at kaharap ang katotohanan. Wala ang kanyang anak at kailangan niyang maghanap ng paraan kung paano ito makita. Bumangon siya at naglinis ng sarili. Hindi siya dapat nag-aaksaya ng oras, kaya nagbandali lahat ng kilos niya. Paalis na siya nang bigla siyang napalingon. Napatingin siya sa ibabaw ng bubong kung saan ay kita ang kalahati ng punong yakal. Wala sa sariling dinala siya ng mga paa doon. Habang papalapit ay naglalaro na namang muli sa kanyang alaala ang mga pangyayaring noong kabataan ni Erica. Napatakbo siya palapit sa puno nang mapansin ang relong palaging suot ni Erica. Agad niya iyong dinampot. Paanong napunta dito ang relo ni Erica? Takang tanong niya sa sarili. Hinding-hindi niya makakalimutan. Suot ito ni Erica. Kitang-kita pa niya ito sa kamay ng kanyang anak. Noong hawakan nito ang mukha nito nang sampalin niya ito. Kaya suot ito kahapon ni Erica ang relong hawak niya ngayon. Kinabahan siyang bigla sabay ikot ng kanyang tingin. Anak, Erica, nandito ka ba? Biglang sigaw niya, ngunit walang sumasagot. Bagkus ay umihip ang napakalakas na hangin. Ngunit nawala rin agad iyon. Bigla siyang kinilabutan, kaya agad siyang lumayo sa punong iyon. Samantalang, kahit anong pilit ni Amira na umuwi si Erica, ay ayaw nito at nagmamatigas. Maging si Leslie ay ayaw na ring umuwi dahil gusto na nitong doon na manirahan. Dahil nakilala nito si Inigo, ang binatang engkanto, na bumihag sa puso ng suwail na anak na katulad din ni Erica, ay nagre-rebelde sa pamilya. Halos magkapareho sila ng sitwasyon kasi parehong nagloko ang kanilang mga ama. Ang kaibahan lang ay kung kailan dalaga na ito at binata na rin ang kuya nito, ay tsaka lang binigyan ng kahihiyan ng kanilang ama. Kaya hindi iyon matanggap ni Leslie dahilan ng pagre-rebelde nito. Naririnig niyo ba ang inyong mga sarili? Iba ang buhay dito sa mundo ng mga engkanto. Baka magsisisi kayo. Tanong ni Amira sa mga kaibigan. Ate Amira, hayaan mo na kami ni Leslie. Nagmamahalan kami. At saka, kumain na rin si Leslie ng ating pagkain. Kaya makakasama ko na siya habang buhay. Litanya ni Inigo. Nagulat na lang si Erica dahil parang bombang kasing bilis kung magkabambutihan ito. Si Amira ang nag-iisang malapit na kaibigan ni Erica noong kanilang kabataan. Kaso ay ayaw maniwala ng ina niyang si Aling Selene kasi nasa puno ng yakal nakatira. Inakala noon ni Aling Selene na imahinasyon lang ni Erica dahil 6 na taong gulang pa lang ito noon. Kasi nga naman, ayaw rin magpakita ni Amira kay Aling Selene. Kaya tanong pamimilit noon ni Erica, hindi raw pwede. At limitado lamang ang mga taong pinapakataan nila. Madalas ay sa mga inosenteng bata lamang sila nagpaparamdam. Anong ginawa mo, Inigo? Hindi ka man lang ba nag-iisip? Ate, kagustuhan ni Leslie ang dito naman nirahan
kaya wala akong kasalanan. Anong wala? Pwede mo siyang palalahanan. Bakit hindi mo ginawa? Tanong ni Amira. Ate, sabi niya sa akin na kapag kumain ako ng itim na kanin ay hindi na ako makakauwi. Ayos lang sa akin. Hindi naman na ako mahalaga sa aming bahay. Wika rin ni Leslie. Kayong mga bata kayo, oh. Huwag kayong rebelde sa inyong mga magulang. Hindi nyo alam kung gaano sila naghirap, mairaos lang kayo sa buhay. Pangaral ng dalagang engkantada. Ikaw, Erica, huwag ka nang magtanim ng sama ng loob sa iyong ina. Batid ko kung gaano kanya kamahal. Kaya umuwi ka na. Lagi namang bukas ang lagusan para sa iyo. Kaya maaari ka pa ring dumalaw dito sa mundo namin. Paliwanag ni Amira. Napakahabang pag-uusap at pagpapaliwanag. Ngunit nagmamatigas pa rin ito. Habang nag-uusap sila, ay may dumating na panauhin sa bahay nila Amira. Kaibigan ito ni Inigo. Nagulat pa ito nang makitang may mga mortal sa tahanan nila Amira. May mga panauhin pala kayo dito. Nakaistorbo malamang ako sa inyo. Uwi ka nito. Pasok ka, Rocco. Uwi ka ni Amira. Huwag kang matakot sa kanila. Matagal ko ng kaibigan si Erica. Lagi ako sa kanilang mundo noon. Ngayon ay humiling siya. Nadalhin dito sa ating mundo. Kasama ang kaibigan niya. Ito. Nagkaibigan agad sila ni Inigo kahit kakakilala lang. Ewan ko nga sa mga batang ito. Litanya pa ni Amira. Kailanganing sumulyap si Erica sa binata. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Kumusta? Bati ni Erica dito. Ayos lang. Unang beses kong nakasalamuha ang isang mortal kagaya mo. Akala ko nakakatakot ang mga kagaya nyo. Mukha naman palang maayos na rin kayong kasama. Uwi ka nito. Oo naman. Kami nga ang natatakot sa mga kagaya nyo kasi may kapangyarihan na kayo. Kami ay normal lang. Uwi ka ni Eric. Normal ngunit matalino. Kayang-kaya niyong kapiin ang aming kapangyarihan. Gamit ang katalinuhan na meron kayo. Sabat ni Inigo. Ano ba yan? Bakit sa mga kapangyarihan na napunta ang usapan natin? Ang mabuti pa ay kung wala pa talaga kayong balak na umuwi, ay mamasyal na lang tayo. Pupunta tayo sa syudad nang makita niyo kung gaano kaganda ang aming mundo. Litanya ni Amira. Masaya at sabik ang dalawa nang marating ang nasabing lugar. Iyon pa naman ang hiling nila. Ang maglakwat siya at manood ng mga magagandang tanawin. Kung minsan ang banding nila ay alak. Iyon ay upang ilabas ang sama ng loob sa kanilang pamilya. Bakit pa kasi sila nabuo? Kung hindi rin lang pala sila mabigyan ng masayang pamilya na kagaya ng iba. Kailangan din nila ng atensyon ng ama at ina, ngunit pareho lang din ang mga ito. Lalapit kung may ibibigay na pera o di kaya ay magbibigay ng pera para makabawi sa atensyon na hindi na ibigay sa kanila. Pera lang ba ang kailangan nila palagi? Mas mabuti pa ang barkada. Kasi laging nariyan karamay sa kalungkutan at kasiyahan. Kaya masisisi ba sila kung bakit mas gusto nilang kasama ang barkada kaysa sa mga pamilya? Nandito na tayo. Sigaw ni Inigo. Tsaka lang nagising si Erica mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Napatingala siya sa napakataas na gusali sa kanilang harapan. Halos gawa iyon sa ginto. Sobrang liwanag at sa bawat gusali ay kitang-kita sa kristal na dingding ang mga nilalang na nagkakasiyahan. Papasok pa ba tayo dyan? Nakakahiya naman itong damit namin. Wika ni Leslie. Ayos lang yan. Wala silang pakialam sa mga panauhin. Hindi kasi kami kagaya ng mga tao sa mundo nyo na pakialamero ng buhay ng may buhay. Wika ni Rocco. Natawa na lang sa Erica nang marinig yan. Totoo naman.
Kalahatan sa mga tao ay mahilig makisawsaw sa mga intriga at sa personal na buhay ng iba. Mas lalo tuloy naging buo ang desisyon ni Leslie na huwag nang bumalik sa mundo ng mga tao. Isa-isa silang lumabas ng sasakyan. Ang mataas na gusali na tinatawag na museo ng mga engkanto ang kanilang pinasok. Maraming mga naroroong naggagandahang diwata. Suot ng mga ito ay magarang damit. Nahihiya tuloy sila sa kanilang sarili. Nakasuot ng pantalon, butas-butas pa ang tuhod. Ang damit naman ay kinulang sa tela, kaya labas ang pusod. Mabuti na lang at magaganda ang tanawin sa loob, kaya nawala ang kanilang atensyon sa mga suot nilang damit. Hindi dapat tayo aabutan ng hating gabi dito, kasi ang lahat ng mga gamit na nakakolekta at mga katawan ng makapangyarang elemento na naging bato at na-display na sa museum na ito ay nabubuhay. Bili ni Amira. Totoo naman kaya ang bali-balitang iyan, Ate Mira? Tanong ni Iniego. Naging binata na ito ngunit hindi pa nito nasubukang pumasok sa museyong iyan. Malay ko, baka hindi naman lalabas ang kwentong iyan kung hindi totoo, di ba? Subukan natin, nang sa ganun ay malalaman natin kung totoo. Suwestyon ni Rocco. Baka may bantay at hindi papayag, wika ni Amira. Naputol ang kanilang usapan nang makita ni Erica ang isang nilalang na isang alamat at kwento-kwento lang sa mundo ng mga tao. Ate Amira, iyan ang Cyclops na laging kwento sa amin sa mundo ng mga tao. May isang mata at higante. Nagtatago sila sa kuweba at lumalabas para manguha ng batang kakainin kapag gutom sila. Kwento ni Erica. Oo, narinig ko rin yan sa lolo ko. Sabat rin ni Leslie. Totoo sila. At itong Cyclops na narito ay isa sa mga natalo ng pinakamagaling at makapangyarihang hari ng mga engkanto. Ang aming mahal na haring Argos. Kwento ni Amira. Nagpatuloy pa silang mag-ikot sa buong gusali ng napakalaking museo. Hindi rin nila napansin ang oras dahil sa dami ng mga mahiwaga at kakatawang tanawin na naroon. Walang may nakapansin na ilang minuto na lang ay maghahating gabi na. Nagkataon pa na nasa tuktok na sila ng gusali na nasa 160 palapag. Hindi lang sa mga tanawin sa loob na kataon ang kanilang atensyon, ngunit maging sa labas na rin. Dahil kitang-kita nila lahat ng mga magagandang tanawin sa labas kahit gabi. Kung gaano nagniningning ang mga naglalakihang gusali na yari sa ginto, bato at kristal, ay ganoon din ang papawirin. Malaya nilang natatanaw ang galaxy. Ang isang sistemang solar na halos ay kayang-kaya lang nilang abutin. Ngayon lang ako nag-i-enjoy sa pamamasyal na katulad nito. Ang daming nakakatuwang bagay. Wika ni Erica. Maging si Leslie ay ganon din ang reaksyon. Hindi na nila napansin ang oras. Pagtanto na lang nila ng isang baso at bangaang lumundag mula sa ibabaw ng mesa kung saan ito nakadisplay. Oras na ng kasiyahan. Hali kayo. Wika ng isang baso habang nakatingala sa iba pang mga kagamitang naroon. Napaawang ang kanilang mga bibig habang nakatingin sa isa't isa. Nang tingnalaan nila ang oras sa malaking orasan, ay eksaktong 12:00 na ng hating gabi. Paano na Ate Amira? Takot na tanong ni Erica. Dinig na rin nila ang mga kalampag sa iba pang kalapit na kwarto. May mga ungol na mga nilalang. May nagkisiyahan at kung ano-ano pa. Umakto kayo na parang normal at hindi takot. Kunwari ay isa tayo sa mga nilalang na nakadisplay dito at nagkaroon ng buhay kagaya nila. Wika ni Amira. Isang anakondang ahas ang gumapang sa pasilyo. Higit na mas malaki at mahaba kaysa sa mga poste. Kulay ginto ang balat, maging ang kinang na mga mata nito.
May nakapatong na malaking brilyante sa gitna ng ulo, sa pagitan ng dalawang mata nito. Grabe yung kinang ng anaconda. Kaso, kahit gaano papagandahin ang ahas, kahit napaka-luxurious tignan, kung isa siyang ahas, ay malamang nakakatakot pa rin. Wika ni Erica. Malamang, ahas nga diba? Sabat ni Leslie. Buti hindi tayo tinuklaw. Wika pa ni Erica. Hindi nanunuklaw ang anakondang ginto. Ang kanyang dinudumi ay ginto rin. At ang kanyang mga luha ay mga brilyante. Iniipon niya sa kwarto kung saan siya nakadisplay. Ang galing naman pala. Pwede kaya tayong manguha ng ginto at mga brilyante? Tanong ni Erica. Wag na wag kayong magdadala ng bagay mula dito sa loob ng museo. Malaki man o maliit. May kaakibat ang babigat ng kaparusahan galing sa isang hari. Ang pagkakasalang iyon. Babala ni Amira. Ate, yung Cyclops kaya kanina gising na kaya? Tanong ni Chelsea. Kanina pagising iyon panigurado. Hindi yata tayo pwedeng magpakita sa nilalang na iyon. Tiyak na magiging pagkain tayo ng Cyclops na iyon. Wika ni Amira. Sa kabila ng takot, ay naintriga pa rin sila. Kaya lumabas pa rin sila sa silid na iyon at pumunta sa iba pang mga silid. Halos wala na silang may makitang nakadisplay dahil lahat ng nasa loob ng gusaling iyon ay nagkaroon na ng buhay sa mga oras na iyon. Isang parang pixie pero ang nag-iilaw na silver dust ang kalahating katawan, samantalang ang kalahati naman ay kulay itim. Ayon sa mga kwentong mitolohiya ay galing ito sa pangkat ng Mythicis Tinogustinio, isang grupo ng mga anghel na rebelde na nagpakita ng kanilang pagkasalungat sa mga sugo ng Diyos. Dahil nais nitong sila ay maging kapantay, na ipinapahayag na kung may Diyos ng kaayusan, sila naman ang mga Diyos ng mga kagubatan o ilog. Gaano man sila naging makapangyarihan noong araw, ay lumipas at naging bihag din. At ngayon ay isa na lang sa mga koleksyon sa museo ng mga engkanto. Marami pa silang nakitang kakaiba sa lugar na iyon. At sobrang lawak ng gusali na may 100 at 60 palapag. At may silid na 48 bawat palapag. Malamang ay hindi pa sila nangalahati nang abutin sila ng umaga. Halina kayo, kapag nakita tayo ng mga bantay at nalamang inumaga tayo dito, ay tiyak na malalago tayo. Wika ni Amira. Agad silang naghanap ng daan na makakalabas silang hindi mapapansin ng mga bantay ng nasabing museo. Kahit nasa labas na sila, ay hindi pa rin nila makalimutan ang mga karanasan nila sa loob ng museo. Hindi na tayo tuloy nakapunta sa ibang pasyalan, sa susunod na lang. Marami pa namang pagkakataon. Wika ni Amira. Lula na sila ng sasakyan pa uwi sa kanilang tahanan ni Amira. Baging si Rocco ay doon na muna dumiretso dahil gusto nitong nakadikit lagi kay Erica. Hindi may pagkailang nagka-interes na rin ito sa dalaga. At dahil mabait naman itong uri ng engkanto katulad nila Amira, ay hinayaan na rin niya itong mapalapit sa isa't isa. Erica, umuwi ka na sa nanay mo ha. Pakinggan mo ako ngayon. Hindi bilang kaibigan, kundi bilang ate mo na rin. Alam kong mahal ka ng iyong ina, kaya ako nang nagmamakaawa sa iyo para sa iyong ina. Litanya ni Amira. Tila natauhan na rin ang dalaga, kaya sinunod nito ang utos ng kaibigan. Erica, sakaling hanapin ako sa inyo, sabihin mong masaya na ako dito. Na nag-aasawa na ako dito at hindi na kailanman makabalik pa sa mundo ng mga mortal. Bili ni Leslie kay Erica. Kikita pa ba tayo, Erica? Susunod ako sa iyo. Wika ni Rocco. Balak nitong sundan siya sa mundo ng mga mortal.
Malungkot siyang nagpaalam bago tuluyang pumasok sa lagusan. Samantalang, sa loob ng 4 na araw na paghahanap ng mga pulisya kay Erica at kay Leslie na rin, ay walang may naiwang bakas kung paano sila mahahanap. Gayunpaman, ay hindi ito sinakuan ni Aling Silen. Umaasa pa rin siya na mahahanap niya ang anak. Maayos pa rin nila ang kanilang pagsasama at makakabawi pa siya sa kanyang anak. Maagang bumangon si Aling Silen sa araw na iyon. Kailangan niyang maglinis ng maaga sa buong paligid upang makapagpatuloy sa paghahanap sa nag-iisang anak. Sinimulan niyang walisin ang mga tuyong dahon sa likod. Ilang araw na kasi itong hindi nawalis dahil lagi siyang wala sa bahay. Hindi niya inasahan sa umagang iyon ay masosorpresa siya. Erica? Halos pasigaw niyang tawag sa anak nang makita niya itong nakahiga sa ilalim ng punong yakal. Anak, ikaw nga. Gumising ka anak. Sambit niya. Umuungo lang ito saglit pagkatapos ay natulog ng muli. Pinilit niya itong magising dahil sa labis na pag-aalala. Mama, inaantok pa ako. Uwi ka nito. Biglang nabuhay ang matamlay niyang mga ugat. Totoo na ito. Nasa harapan niya ang kanyang anak. Natutulog ng mahimbing. Subalit paano nangyari? Ilang araw niya itong hinahanap. Maging ang mga kapulasan ay nagsagawa na rin ng operasyon. Pero dito lang din pala niya ito mahahanap. Anak, sa loob ka matulog. Nandito ka sa ilalim ng puno anak. Saway ni Aling Silen. Nakapikit itong bumangon at pumasok sa loob ng bahay. Hinayaan na muna niya itong matulog. Dahil halata sa mukha nito na sobrang pagod at antok. Hintayin na lamang niya itong magising. Tinawagan na rin niya ang mga pulis upang ipaalam na nahanap na niya ang kanyang anak. Pinaalam rin niya sa mga magulang ni Leslie, kaya napasugod ito sa kanilang bahay. Sa oktong pagising rin si Erica, ay dumating ang mga ito. Nagtaka ang dalaga kung bakit naroon ang mga magulang ng kaibigan. Ganun pa man ay mas mabuti na rin iyan. Masabi niya ang bili ng kanyang kaibigan. Naging emosyonal pa ang mga ito nang makita ang dalaga. Erica, nasaan si Leslie? Hindi ba kayo magkasama? Tanong agad ng ina ni Leslie. Pasensya na po kayo tita, pero ayaw na niya kasing umuwi dito. Nandoon lang siya sa mundo ng mga engkanto. Mag-aasawa na po siya roon. Kwento ng dalaga. Nagtinginan sila Aling Silen at Aling Nela, ang ina ni Leslie. Nagtaka ang mga ito sa kanyang sinabi. Anak, anong sinasabi mo? Pabulong na tanong ni Aling Silen. Sinabi ko na po ma, nasa mundo ng mga engkanto si Leslie. Ayaw na niyang bumalik sa inyo tita Nelia. Isa pa ay nakakain na siya ng pagkain ng mga engkanto. Kumain siya ng kaning itim. Kwento pa rin ng dalaga. Nananatiling tulala si Aling Nelia sa mga kwento ni Erica. Samantalang si Aling Silen ay iba ang nasa isipan. Tinitigan nito ang anak ng may pagtataka. Anak, bukod sa pag-inom kasama ang barkada, may iba pa ba kayong ginagawa? Tanong ni Aling Silen. Ano po? Anong ibig mong sabihin, Nay? Anak kasi, hindi natuloy ang naisabihin ni Aling Silen nang biglang may kinausap ang anak. Rocco, hindi mo naman sinabing susunod ka kaagad? Wika nito. Muling nagkatinginan si Aling Silen at Aling Nelia. Hindi mapigil ni Aling Silen ang mga luha. Iba ang tingin niya sa mga kilos ng anak. Dahil sa naging kilos ni Erica ay nagpasya si Aling Nelia na magpaalam na. Tila ba hindi na ang mga ito makakakuha ng matinong sagot. Babalitaan po kita kapag nagkaapo ka na, Tita Nelia. Hindi na yata talaga makakauwi pa ng normal na tao si Leslie. Wika pa ni Erica. Alanganing ngumiti si Aling Nelia
bago tuluyang lumabas ng bahay. Pasensya na sa naging kilos ng anak ko, bulong ni Aling Selen sa Ali. Nang hinatid niya ito sa labas ng bahay. Ayos lang, alagaan mo na lang ang anak mo. Mukhang kailangan niya ng atensyon at pag-aalaga sa kondisyon niya ngayon. Wika nito. Alanganin ding ngumiti si Aling Selen. Pagramdam niya ay malaki ang pagkukulang niya sa kanyang anak. Kaya ito ang nagkaganon. Hindi man lang niya ito nasubaybayan ng husto. Hindi niya alam na marami na palang bisyo na pinasok ang anak, kasama na ang droga. Kaya ngayon ay nagsasalita na ito ng walang kausap. Bumalik siya sa anak na may bitbit na pagkain. Siniguro niyang paborito ng anak ang kanyang inihanda para dito. Anak, dito ka na lang kumain sa kwarto mo. Pinagluto kita ng bacon at saka ng paborito mong hotdog. Sigurado akong gutom ka na. Anya, sabay abot dito ng food tray na puno ng pagkain. Natakam nga ito kaya walang kaartihang kinamay na nito ang pagkaing nasa harapan. Rocco, halika, saluhan mo ko. Marami ito. Wika nito habang nakatangala sa gilid ng kama nito. Para tuloy gusto nang maniwala ni Aling Selen na may kausap talaga ang kanyang anak. Inabot pa nito ang isang perasong hotdog. Nagulat siya nang lumutang ang hotdog sa ere at pagkatapos ay bigla na lang nawala. Napahawak siya ng kanyang dibdib dahil sa gulat at takot na rin. Hindi niya inasahan ang ganong eksena. Sabi ko sa'yo ay masarap di ba? Wika pa ni Erica. Napaupo siya sa gilid ng kama ng anak. Inisip niyang masama ang loob nito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagsampal dito. Humugot siya ng maraming hangin upang makakuha ng lakas at makausap ng maayos ang anak. Alam kong galit ka sa akin anak dahil nasaktan kita. Patawarin mo ko anak, hindi na iyon mauulit. Pero sana magtino ka na rin. Huwag ka nang magbisyo pa anak. Abutin mo ang mga pangarap mo. Patanda na ako Erica. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako sa mundong ito. Kaya sana matulungan mo rin ang sarili mo. Litanya niya. Tahimik lang itong lumalamon nang biglang tumingala at tila ba may pinagagalitan. Tumahimik ka nga Rocco, wala kang alam. Hayaan mo siya. Wika ng kanyang anak. Napabuntong hininga na lamang si Aling Selen. Hindi niya maaaring pabayaan ang anak sa ganong kondisyon. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Iyon ay ang ipasok ito sa isang rehabilitation center. Alam niyang hindi niya ito magawa mag-isa, kaya kinakailangan pa niyang humingi ng rescue. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa araw ding iyon ay pinakuha niya ang anak upang maagapan at hindi na lumala pa. Nagulat na lamang si Erica nang makita ang may mga nakaputing damit at ambulansya sa labas ng bahay. Mama, anong ibig sabihin nito? Kunot noong tanong ni Erica. Anak, para sa lahat ito sa kabutihan mo ha. Anong kabutihan ang pinagsasabi mo ma? Anak, huwag kang mag-alala. Gagaling ka kaagad sa karamdamang mong yan. Basta huwag mong saktan ang sarili mo doon. Mama, anong akala mo sa akin baliw? Hindi ako baliw ma. Kung inakala mong hindi totoo si Rocco, nagkakamali ka. Totoo siya. Isa siyang engkanto na nanliligaw sa akin. Depensa nito. Narinig iyon ng mga staff ng rehab at nagkatinginan pa ang mga ito habang nakangiti. Kayo, anong tinawa-tawa niyo dyan? Iniisip niyo rin na baliw ako ano? Tanong ni Erica. Isensya na kayo sa anak ko. Ganyan siya dito. May kausap na para bang isang paslit na mayroong imaginary friend na kausap niya lagi. Litanya ni Aling Selen. Isang doktor sa pag-iisip ang lumapit sa kanya at nagpaliwanag sa kondisyon ng kanyang anak. Habang si Erica ay sinasakay na ng mga staff sa ambulansya ng ospital. Ikinalulungkot ko ngunit
Bukod sa pagiging depressed ay tila kakitaan ng isang malubhang sakit sa pag-iisip ang inyong anak, Ma'am Celine. Anong uri ng sakit po ba, Dok? Schizophrenia. May ganong karamdaman ng iyong anak. Ano po ba yun, Dok? Nag-aalalang tanong niya. Kinakabahan siya na baka hindi nagagaling pa ang kanyang anak. Ang schizophrenia ay karamdamang pangkaisipan kung saan ang tao ay nakakaranas ng hallucinations. Kaya nakakarinig ng mga boses na wala naman talaga. Sa salitang mag-isa, animoy may kausap ngunit ang totoo ay wala. Mga paniwala na hindi akma sa mga totoong nangyari o mga pangyayari. Ang hallucination o delusion ay nararanasan nila halos araw-araw. At hindi sila gagaling kung hindi natin sila gagamutin. Mahabang paliwanag ng doktor. Paano siya magagamot, Dok? Gagaling kaya kaagad ang aking anak? Nag-aalalang tanong niya. Sa pamamagitan ng mga gamot gaya ng antipsychotic, maaaring maibalik sila sa mga dati nilang gawain. Depende sa kung gaano kalala ang kondisyon ng kanilang pag-iisip at kung gaano katagal na ba sila nakakaranas ng sintomas bago dinala sa doktor. Kung hanggang saan ito maibabalik sa dating kalagayan ay hindi pa natin masasabi. Madalas, kailangan uminom ng pasyente ng antipsychotic sa mahabang panahon. Yung iba pa nga ay panghabang buhay. Ngunit ang kapalit naman ito ay ang pagkakataon na mamuhay sila ng normal ulit. Katulad lang ng ibang tao na may pamilya at trabaho sa araw-araw. Mahabang paliwanag pa rin ng doktor. Medyo naliwanagan siya sa sinabi ng doktor, kaya nagpasalamat siya dito. Sinabi rin ito na imomonitor lang nila ang kondisyon ni Erica. At kung pwede na ba sa bahay na lang ang gamutan nito, ay maaari na niyang maiuwi ang kanyang anak. Matalim ang titig sa kanya ni Erica. Para siya nitong lalamunin. Ngunit wala siyang magawa. Gusto lamang niya na bumalik sa normal ang pag-iisip nito. Ngunit makalipas ang isang buwan, nang pananatili nito sa sentro, ay tila wala namang pagbabago. Lagi itong may kausap at iisa lang palagi ang pangalang tinatawag nito. Minsan pa nga ay natatakot na ang mga itong lumapit kay Erica dahil sumasayaw ito ng ballroom. Ngunit hindi nakaapak ang mga paa sa sahig. Nakalitaw ito na tila ba ay may nagbubuhat dito. Isang beses ay dinalaw niya ito sa sentro. Malayo pa lang ay galit na ito sa kanya. Bakit ka pa pumupunta dito? Tanong nito. Anak, huwag ka naman sana magalit. Gusto ko lang naman na gumaling ka. Gumaling? Unti-unti mo akong pinapatay dito, ma. Araw-araw ang daming gamot na pinapainom sa akin. Hindi ko kailangan ng mga yon dahil hindi ako baliw. Hindi ako kailanman gumagamit ng droga. Kaya kung gusto mo pa akong makasama, ilabas mo ako dito, ma. Erica, sabi ng doktor kailangan ka pa rin nilang obserbahan kasi hindi raw tumatalab ang gamot sa'yo. Malamang, ma, kasi nga hindi ako baliw. Bakit bang tigas ng ulo mo? Si Rocco, siya ang inkantong manliligaw ko. At kung patuloy mo pa rin akong ipapakulong dito, mas pipiliin ko na lang na sumama kay Rocco sa mundo ng mga engkanto. Susunod ako kay Leslie doon dahil wala kang kwentang ina. Biglang sumikip ang dibdib ni Aling Celine nang sabihan siya ng kanyang anak na walang kwenta. Lahat ginawa niya, subalit mali pa rin siya sa mga mata nito. Nag-aalala siya at gusto niya maging normal ulit ang pag-iisip ng kanyang anak. Kaso ay hindi nito maintindihan. Marahil nga hindi ito normal kausap dahil may sakit ito sa isip. Kahit masakit ay pilit niya itong iniintindi. Kung pwede nga lang nasamahan niya ito upang hindi ito magagalit sa kanya. Kaso ay hindi pwede. Tanging dasal na lang ang magagawa niya para mas mapabilis ang paggaling nito. Samantala,
Galit na galit si Erika na ikinakwento kay Amira ang tungkol sa pagtira niya sa mental facility. Ngunit mabait na kaibigan si Amira. Pilit siya nitong pinapaintindi na nag-aalala lang ang kanyang ina sa kanya. Kung pwede lang na lumantad sa Rocco, nang sa ganon ay mapagtanto ni Aling Celine na nagsasabi ng totoo si Erika at nasa tamang pag-iisip lamang ito. Ate Mira naman kala ko ba magkaibigan tayo? Bakit mas kampi ka pa yata kay mama kaysa sa akin? Reklamo ni Erika. Ayaw ko mag-away kayo ng ina mo. Nag-iisa na lang siyang pamilya mo. Dapat intindihan mo lang siya palagi. Alam mo naman ang pwede mong gawin, hindi ba? Itapon mo na lang ang gamot na ipapainom sa'yo. Ate Amira naman parang hindi lang ako nakahanap ng kakampi nito. Sana pala hindi na lang ako sumama kay Rocco dito. Kunwari ay nagtatampo siya dito. Yan ka na naman sa tupak mo. Gusto mo lang ipasyal ulit Halika, samahan ka namin ni Rocco. Nakatawang wika ni Mira. Gustong gusto niya ang sinabi nito. Parang ayaw na niyang bumalik sa katawan niya. Gusto na lang niyang manatili sa mundo ng mga engkanto. Oo nga pala ate, kumusta sila Inigo at Leslie? Tanong niya nang maalala ang kaibigan. Nako, naikasal na ang mga yon. Naglalakbay na nga para sa pulot gata nila. Tiyak, matagalan bago makauwi ang mga iyon. Kwento ni Amira. Masaya siya para sa kaibigan. Natagpuan na rin ito ang wagas na kaligayahan. Samantalang siya ay eto. Magdurusa pa ng matagal dahil ikinulong siya sa isang mental. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya pwedeng intindihin ang lahat. Pinilit na lamang niyang kalimutan muna ang lahat. Gusto muna niyang libangin ang sarili habang nakatakas pa siya sa kanyang tunay na mundo. Dinala siya ni Amira sa isang napakalinis na karagatan. Nasa mga buhangin pa lang ay tanggal na agad lahat ng kanyang mga iniisip at stress. Tuwang-tuwa siyang umaapak sa mga makukulay na bato habang papalapit sa tubig. Nawala lahat maging ang hinanakit niya sa kanyang ina. Kita mo na ang babaw ng kaligayahan mo. Hintayin natin dito si Rocco. Maya-maya lang ay narito na yon. May dalang bangka. Wika ni Amira. Ilang saglit lang ay dumating na ito. Dala ang napakaganda at bagong yate. Diyan tayo sasakay Ate Amira. Ang ganda naman. Anya. Oo, kay Rocco yan. Naku, ngayon pa lang ako makakasakay ng ganyan. Tuwang wika niya. Kaya tiyak ako na magiging masaya ka kapag makikita mo ang gitna ng dagat. Dito lang talaga ako naging masaya Ate Amira, kaya sana payagan mo na ako. Dito na lang ako titira. Tsaka mo nahihilingin ang bagay na yan, Erika. Tanging sagot nito. Inila na siya nito para pumasok na sa loob. Naghihintay si Rocco sa loob. Ngunit hindi niya inasahan na may kasama itong isang engkantada. Maganda, magara ang damit at may korona sa ulo. Napayuko pa rito si Amira. Magandang araw sa iyo, kamahalan. Wika ni Amira. Tulalang nakatitig dito sa Erika. Sino siya? Tanong ni Prinsesa Aurora kay Amira. Siya si Erika, kamahalan. Kaibigan ko siya at siya ang gusto naming ipasyal ni Rocco. Sagot ni Amira. Palipat-lipat ang tingin nito sa kanilang tatlo. Maging si Amira ay nagtaka rin. Bakit kasama ni Rocco ang prinsesa? Kaya pala, ito Rocco? May gusto ka ba sa isang mortal na ito? Tanong ng prinsesa. Kaya ba lagi mo na lang ayaw pag-usapan ng ating kasal? Kaya ayaw mong itakda ng maaga dahil sa babaeng ito? Sumbat ang prinsesa sa binata. Nagulat si Erika sa tanong ng prinsesa. Ibig sabihin ay magiging malaking karibal niya ito sa binata. Kaya ba alanganing manligaw sa kanyang binata? Kahit paramdam naman niyang may gusto ito sa kanya,
Dahil pala sa prinsesa na ipinagkasundo na dito. Laglag ang mga balikat niya. Ano naman ang laban niya? Maliban sa karaniwang tao lang siya. Wala rin siyang maipagmalaki kay Rocco. Dahil mahirap na pamilya at magulo pa ang meron siya. Bakit ayaw niyo akong sagutin, babaeng mortal? Anong ginagawa mo dito sa aming mundo? Umaaligid ka ba kay Rocco? Tanong nito sa kanya. Ha? Hindi po kamahalan. Magkaibigan kami ni Ate Amira. Nanghiram lang kami ng oras sa kanya dahil wala kaming masakyang bangka. Naisipan kasi naming maglayag. Paliwanag niya. Opo kamahalan. Paumanin po. Hindi ko po alam na ikakasal kayo ni Rocco. Hindi na sana namin kayo inabala. Hinging paumanin ni Amira. Bakit ganyan mo sila kung tanungin? Hindi mo pag-aari ang buhay ko. Ilang beses ko na rin sinabi na ayaw kong pakasal sa'yo. Ikaw lang itong mapilit. Hindi ako interesado sa malaking kaharian. Kontento ako sa kaharian na meron kami. Kung hindi rin iyon ipapamana ni Ama sa akin, dahil lang sa tutol ako sa kanilang kasunduan sa inyo, ay ayos lang sa akin. Litanya ni Rocco. Ibig mong sabihin, may gusto ka talaga sa babaeng yan? Galit na tanong ng prinsesa. Hindi mo na kailangan pang malaman. Sariling buhay ko ito. Kaya maaari ka nang umalis. Halos pagtataboy na iyon ni Rocco sa prinsesa. Galit na galit itong umiindak at sa isang iglap lang ay wala na ito sa kanilang harapan. Umikot pa si Erika upang hanapin kung saan ito nagdago. Saan na yun? Bakit biglang nawala? Tanong ni Erika. Wala na. Umalis na siya. Sagot ni Rocco. Mataman lamang na nakatitig si Erika dito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling iyon. Magseselos ba siya? May karapatan ba siyang magselos? Kailangan pa ba niyang magtanong kung ano siya sa buhay ng binata? Huwag ka nang mag-isipan ng malalim. Ginawan ko na ng paraan upang hindi ako maikasal ka Prinsesa Aurora. Hindi ko siya minahal at hindi ko siya magagawang mahalin. Wika ni Rocco. Pero bagay kayo. Bukod sa magkauri kayo ay napakaganda at napakayaman niya. Hayaan mo na lang ako, Rocco. Kalimutan mo na lang ako. Siguro nga mainam na bumalik na ako sa mundo namin. Hindi ako nararapat dito. Malungkot niyang wika. Erika, binigyan ka namin ng kasiguruhan ni Rocco. Ikaw ang gusto niya at hindi si Prinsesa Aurora. Paliwanag ni Amira. Nakapandili at Ate Amira, ang karibal ko ay isang prinsesa. Ano lang ba ako? Isang walang kwentang babae. Walang marating sa buhay dahil pinili ang magbisyo kasama ang barkada. Anya na bakas ang pagsisisi sa mukha. Bata ka pa, Amira. Maaari mo pang baguhin ang takbo ng buhay mo. Sagot ni Amira. Huwag kang mag-alala, Erika. Alam kong mabait ka at hindi ako tumitingin sa panlabas na kaanyuan at kung ano man ang narating mo. Ang mahalaga ay minahal kita. Wika ni Rocco. Halina nga kayo. Hindi natin mai-enjoy ang paglalakbay nating ito kung puro tayo drama sa buhay. Saway ni Amira. Tumawa si Rocco sa sinabi ng inkantadang kaibigan. Sinimulan na lamang nila ang paglalakbay. Ang bilis nagbago ng modo ni Erika. Sobrang baba ng kanyang kaligayahan. Lalo na nang makita niya ang mga naglalakihang isda sa ilalim ng dagat. Ang bango ng simoy ng hangin dito. Salamat sa pagkakataong nakapaglakbay at nakapamasyal ako dito sa mundo niyo, Ate Amira. Gusto kong maranasan ng marami pang kababalagan sa mundong ito. Oo naman, bakit hindi? Halika, may ibibigay ako sa iyo. Sabat ni Rocco. Itinaas nito ang kamay at maya-maya pa ay may gintong isda na tila ba'y may korona sa ulo ang nakalagay sa isang maliit na garapon. Sinliit din ng hintuturo ang isdang ginto na nasa loob ng garapon.
Tuwang-tuwa sa Erika nang makita ito. Ang ganda, sambit niya. Ibibigay ko to sa iyo. Dalhin mo sa mundo ng mga tao. Makakatulong ito sa iyo. Tuwang-tuwa siya nang marinig iyon. Agad niyang kinuha ang grapon sa kamay ng binata. Ito lagi ang magpapaalala sa akin na may isang Rocco ang naghihintay sa akin dito sa mundong ito. Nakangiting wika niya. Susundan kita sa mundo ng mga tao. Aayusin ko lahat ng gusot at kapag naging maayos na, ipapangako ko sa iyo na magpapakasal tayo. Saksi ang iyong ina. Mas lalong lumobo ang kanyang puso nang marinig iyon. Si Rocco ang kukumpleto ng kanyang buhay. At kahit kailan ay hindi na siya maghahanapan ng ibang lalaki. Ito ang una at huling pag-ibig para sa kanya. Sobrang saya niya sa kanilang paglalakbay sa karagatan. Kalagitnaan ng kanilang paglalayag nang may biglang bumundol sa ilalim ng yate. Nagkatinginan si Rocco at Amira. Biglang kinabahan si Erika sa paraan ng titigan ng dalawa. Bakit? Anong meron? Kumalma ka, Erika. Huwag kang matakot. Wika ni Rocco. Bakit? Inatake tayo ng isang higanting halimaw ng dagat. Seryosong wika ni Amira. Pagkasabing halimaw ay kinalabutan agad siya. Hindi pa nga siya nakahuma sa kanyang kilabot ay bumulaga na ito sa kanilang harapan. Umahon ang isang nilalang na may 6 na mata na sinlaki at sinbilog ng flashlight. Mapupula at nakakatakot, lalo na ang mga matutulis na itong ngipin na parang sapating. Kuriteng bilog na kulay itim ang katawan nito, nakatulad ng balat ng isang pating. Kinalabutan siya nang titigan siya nito. Anong nilalang yan? Bakit ang sama ng tingin sa akin? Tanong ni Erika. Nakakaamoy siya ng pagkain. At ikaw yon? Ako? Gulat na tanong niya. Kinalabutan siya habang nakatingin sa nakakatakot na nilalang ng dagat. Para siyang nagkaroon ng bangungot. At umaasang magising na sa mga sandaling iyon. Oo, kasi ang lansa ng dugo mo ay nanonood sa kanilang ilong. Kaya malayo pa lang, ay amoy na amoy ka na ng halimaw na iyan. Kinabahan pa siya, lalo nang marinig iyan. Ibig sabihin ay wala itong ibang pakay kundi siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang magtagumpay ang halimaw na iyan. Wika ni Rocco. Suminyas ito kay Amira. Nagkatingin na naman ang mga ito. Tumalon si Rocco sa kailaliman ng tubig, kaya napasigaw siya sa sobrang pag-aalala. Rocco, anong ginagawa mo? Sigaw niya. Hindi na ito nakasagot pa at hindi na rin niya ito natanaw. Huwag mong alalahanin si Rocco. Kayang-kaya niya ang halimaw na iyon. Pero ate, ang laki ng halimaw na iyon eh. Paano kung mapahamak si Rocco? Ako ang sisisihin. Nag-aalalang wika niya. Hindi na rin siya mapalagay. At kung may kakayahan lang siyang labanan ang nilalang na ito. Hindi mangyayari ang bagay na iyon. Wika ni Amira. Ilang sandali pa ay napatakip siya ng kanyang tainga. Nakakabingi ang tinis na tunog mula sa halimaw. Daig pa nito ang tinis ng boses ng pinagsabay na 10 agila. Biglang naglakihan ang mga alon, kaya naalarman na rin si Amira. Iniangat nito ang kamay upang papanatagin ang mga alon na humahampas sa kanilang yate. Ate, pasyensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi tayo mahaharap sa ganito.
Kung sa anumang larangan pwede tayong makaharap ng isang pagsubok o balakid, hindi dapat tayo natatakot sa mga ganito. Wika ni Amira. Tumangaw siya at napatingin sa nilalang. Biglang naging itim ang tubig sa paligid ng halimaw. Unti-unti ring lumiliit ang paglobo nito. Nagumpay si Rocco. Masayang wika ni Amira. Mamamatay na ba ang halimaw na yan, ate? Tanong niya. Hindi naman. Liliit lang siya katulad ng isang dikya. Magtatago siya muli ng mahabang panahon sa ilalim ng bato. Kung hindi ay kakainin din siya ng ibang mga halimaw ng dagat. Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Ibig sabihin ay marami pong posibiling halimaw na aatake sa kanila. Ate, nasaan na ba si Rocco? Umuwi na tayo. Sigurado ka? Oo ate, nakakatakot dito. Sabi ko sa iyo, hanggat nandito kami ni Rocco, walang may mangyayari sa iyo. Pero paano kung mapahama kayo ng dahil sa akin? Ngumiti si Amira sa kanya, sabay hawak ng kanyang balikat. Huwag mo nang isipin ang bagay na iyon. Ang gusto ko lang ay mapasaya ka. At kung darating ang araw na magiging sarado na ang lagusan sa pagitan ng mundo ng mga engkanto at mga tao, nakakatiyak akong hindi mo ako makakalimutan hanggang sa pagtanda mo. Huwag kang gumaya sa kaibigan mong si Leslie. Hindi ko naman sinasabing pangit dito sa amin. Pero kasi, mortal kayo. Maraming gustong gawin sa buhay. Dito sa aming mundo, wala kang hahabulin at nanaising bagay para sa sarili. Dahil lahat nasa paligid. Napaka-boring. Wika nito. Hindi rin niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit bilang matagal na niya itong kaibigan, ay susundin niya ang utos nito. Parang totoong atin na rin ang turing niya dito. Kahit pa magkaiba sila ng pagkatao at mundo. Biglang may namaan na isang malaking nilalang sa ibabaw ng yate. Mahaba ang buntot at malapad ang katawan. Kulay berde at malalaki ang kaliskis. Para itong UFO na buhay. Ang mga mata nito ay sinlaki ng bola ng baseball. Nagliliwanag na parang ginto. Napagtanto niyang totoo nga ang sinabi ng kanyang kaibigan. Maraming mga nakakatakot na nilalang sa mundo ng mga engkanto. Akmang sasalakay ito sa pamamagitan ng buntot. Hinampas nito ng hinampas ang kristal na yate. Saktong umaahon si Rocco mula sa tubig. Rocco, dalihan mo. Pumasok ka na kaagad. Sigaw ni Amira. Agad isinara ang pintuan upang hindi makapasok ang matulis at umuunat na buntot ng halimaw. Nanunusok iyon at naninipsip ng dugo. Bakit kaya naglabasan sila ngayon? Anong dahilan? Tagang tanong ni Amira. Isa lang ang may pakana nito. Tiyak akong si Prinsesa Aurora ang may pakana nito. Galit at selos ang namayani sa puso niya dahil sa presensya ni Erica. Wika nito. Kailangan ba nating iuwi si Erica sa kanilang mundo? Oo, Ate Amira. Kung hindi ay tiyak marami pa ang mga nilalang na magsusulputan. Baka hindi natin maprotektahan si Erica sa dami nila. Nag-aalalang wika ni Rocco. Kung ganoon, hindi na natin kailangan lumayo pa. Buksan na natin ang lagusan dito mismo. Kailangan na natin siyang pabalikin sa mundo ng mga tao. Teka lang sandali, Ate Amira. Pigil ni Erica. Kailangan naming gawin ito, Erica. Hindi ka titigilan na Prinsesa Aurora. Kung nandirito ka pa rin. Pagpapaintindi ni Amira. Susundan kita, Erica. Pangako yan. Patapusin ko lang ang dapat tapusin. Bili ni Rocco. Pagkatapos ay nilamon na siya ng liwanag
Sigaw na siya ng sigaw na tila ba ay nahuhulog siya sa isang bangin. Erika, Erika anak, gumising ka. Nandito na tayo sa bahay anak. Wika ni Aling Selen habang niyuyugyog ang balikat ng anak. Napadilat ng mga mata si Erika pagkatapos ay mabilis na bumangon. Nasaan ako? Nasaan si Rocco at Ate Amera? Tanong niya habang mabilis na bumangon. Nak, nandito ka sa bahay. Inauwi na kita. 4 na araw ka na naman ulit natulog. Kwento ni Aling Selen. Medyo nagising ng kaunti ang kanyang diwa nang sabihin iyon ng kanyang ina. Nakabalik na nga siya sa mundo ng mga tao. Tiyak na sasabihin na naman sa kanya na isa siyang baliw. Bigla niyang hinanap ang garapon na may lamang gintong isda. Mama, yung garapon ko po na may gintong isda, nasaan na? Nagtaka ito sa kung ano ang hinahanap niya. Laylay ang kanyang balikat ng mapagtanto na naiwan sa yate ni Rocco ang bigay nitong isda. Naalala niya lahat kung bakit minadali siyang pauwiin nila Amira. Nag-aalala siya sa mga ito kung papaano haharapin at kakalabanin ang mga ito, ang mga napakaraming higanting halimaw. Sana nasa maayos kayo na kalagayan Ate Mira, Rocco. Sambit niya sa utak. Anak, patawarin mo ko. Hindi na kita ibabalik pa doon sa pasilidad na iyon. Hindi ko na alam kung saan ba ako maniniwala. Basta simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Hindi mo naman talaga ako kailangang dalhin doon, Ma. Dahil hindi ako baliw. Bakit ba naisip mong nagdodroga ako? Nagre-rebelde ako at nagiinom. Pero kahit minsan, hindi ko naisip na magdroga. Dahil alam ko na masisira ang utak ko pagdating ng araw. Babalik na rin pala ako sa pag-aaral, Ma. Gusto kong makatapos ng kolehiyo. Nang may pagmalaki naman kayo sa akin. Biglang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Aling Selen. Wala naman siyang alam sa kung anong hiwaga ang bumabalot sa katauhan ni Erika. Simula nung mawala ito, nakakasiguro naman siya na nagkaroon ng magandang realisasyon sa buhay ang anak. Naging tutok ito sa pag-aaral at hindi rin niya namamalayan ang mga taon. Sa araw na iyon ay ganap ng isang teacher ang kanyang anak. Tuwang-tuwa nitong tinatanggap ang diploma sa ibabaw ng entablado. Kung gaano ito kasaya, ay mas doble ang sa kanya. Bilang isang ina. Sa susunod na buwan, magpo-board exam na agad ako, Ma. Wika nito habang sakay sila ng taxi, pauwi ng bahay. Binabati kita anak. Sobrang ipinagmamalaki kita. Salamat po, Mama. Nakangiting wika nito. Bakit nga pala wala ka pang ipinakilalang nobyo? Hindi naman kita pinagbabawalan ha. Ma, darating din yan. Hinihintay ko lang ang pagbabalik niya. Wika nito. Bakit? Seaman ba yan? OFW? Si Mama talaga, ang daming tanong. Basta, tsaka mo na malalaman. Sagot nito. Hindi na rin siya nagpumilit pa na aminin ng anak o ipakilala nito kung sakali mang may nobyo man ito. Ang mahalaga ay naging maayos na ulit ang kanilang relasyon at makikita niyang nagkaroon na siya ng parte sa buhay ng kanyang anak. Pati yun ang kanyang pangalagaan. Kung may isang tao man na gusto niyang maging kasama palagi, iyon ay ang kanyang nag-iisang anak. Mamahalin at aalagaan niya ito hanggat may natitira pang lakas sa kanyang katawan. Totoo ang sabi ng iba. Ang isang anak na babae ay kasyosyo ng ina at ang kanyang pinakamalapit na kaalyado
sa konfederasy ng pamilya. Isang ekstensyon ng kanyang sarili. Ang pagmamahal ng ina at anak ay panghabang buhay. Kailangan lang ng malalim na pangunawa at pasyensya ng isang ina. Wakas,